20 supot ng plastik na naglalaman ng mga hiniwang piraso ng laman ng tao ang natagpuang palutang-lutang sa Ilog Pasig. Nagkagulo ang mga residente ng Barangay San Mateo, nalito ang mga pulis at wala ni isang ulat ng nawawalang tao. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, lalo lamang tumitindi ang mabahong ambon ng misteryo. Kung hindi ito pagpatay, saan nanggaling ang mga piraso ng katawan? Kakahinto pa lang ng ulan ng gabing iyon. Ang hangin sa Barangay San Mateo ay mamasa-masa pa, nagkakalat ng halimuyak ng basang lupa na humahalo sa malansang amoy mula sa Ilog Pasig. Bahagyang umapaw ang tubig nito, dumadaloy ng mabilis sa ilalim ng isang lumang tulay na kawayan. Malalamlam ang ilaw mula sa mga poste, kumukurap-kurap sa manipis na hamog na bumabalot sa madilim na pampang. Dalawang binatilyo, sina Jomar at Ricky, ay pauwi na matapos tumulong sa pagroronda ng mga tanod. Nagbibiruan sila habang nagsisindi ng sigarilyo sa gilid ng tulay, sinusubukang itaboy ang antok na dumadapo sa kanilang mga mata. Ngunit ilang saglit lang, biglang napatigil si Ricky. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ilog, sa isang bagay na dahan-dahang lumulutang sa pagitan ng mahinang agos. Jomar, ano iyon? Para siyang malaking plastik, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Lumapit si Jomar, itinutok ang flashlight ng kanyang cellphone sa direksyon ng bagay. Tama nga, isang malaking itim na supot ng basura ang sumabit sa mga ugat ng isang puno ng kawayan sa gilid ng ilog. Patuloy itong tinutulak ng agos, kaya't paminsan-minsan itong gumagalaw. Sa simula, inakala nilang basura lang ito, ngunit nang subukan ni Jomar na hilahin ang supot gamit ang isang mahabang patpat, ang hangin sa paligid nila ay biglang napuno ng isang napakatinding amoy bulok. Dahil sa amoy, napatakip ng ilong si Ricky at napaatras ng ilang hakbang, nasusuka. Anong amoy to, Jomar? Diyos ko! Hindi ito ordinaryong basura. Napatingin si Jomar sa laman ng supot na may namumutlang mukha. Bahagyang napunit ang itim na plastik sa dulo, nagpapakita ng isang bagay na maputla at mamula-mula sa loob. Hirap siyang lumunok. Ricky. Parang laman ng tao. Sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay naging isang impyerno. Sumigaw si Ricky ng pagkalakas-lakas. Ang kanyang boses ay umalingaw sa ibabaw ng tubig, dahilan para magtahulan ng walang tigil ang mga aso sa barangay. Ilang residente ang lumabas mula sa kanilang mga bahay, may dalang mga gasera at flashlight, nagtataka sa sigaw na iyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pampang ng ilog ay napuno na ng mga tao. Nagbubulungan sila sa takot, nagtatakip ng ilong. Mayroon ding direktang nahimatay nang makita ang laman ng supot na binuksan ng hepe ng tanod. Dumating ang mga pulis makalipas ang halos isang oras. Huminto ang patrol car mula sa kalapit na presinto sa tulay, ang sirena nito'y umuugong sa mamasa-masang hangin. Ilang unipormadong pulis ang bumaba na may tensyon sa kanilang mga mukha. Agad nilang inilayo ang itim na supot. At ang lalong nagpanginig sa lahat, hindi lang isa, kundi 20 malalaking supot ng plastik ang natagpuang palutang-lutang sa paligid ng ilog. Ang ilan ay sumabit sa mga ugat ng puno, ang iba ay dahan-dahang tinatangay ng agos. Naging magulo ang sitwasyon. Nagtilian ang mga residente, hinila palayo ang mga bata, at ilang kababaihan ang umiyak ng walang tigil. Diyos ko po, sino ang kayang gumawa nito? Sabi ni Kapitan Armando de Leon, ang kapitan ng Barangay San Mateo, na may maputlang mukha. Nakatayo siya sa gilid ng ilog, hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa agos ng ilog na nagdadala ng mga piraso ng katawan. Mukha siyang matatag, ngunit may kakaiba sa likod ng kanyang tingin. Tila mayroon siyang lihim na alam ngunit pilit na itinatago. Mabilis siyang nag-utos sa mga pulis na ikordon ang lugar at pagbawalan ang mga residente na lumapit hanggang matapos ang investigasyon. Nang gabing iyon, bumalot ang masangsang na amoy sa buong barangay, at mula noon, wala nang nangahas na maglaba o maligo pa sa ilog. Kinabukasan, kumalat na ang balita sa buong Maynila. Naglabas ng malalaking headline ang mga lokal na pahayagan, 20 supot ng laman tao, natagpuan ni Ilog Pasig. Mabilis na kumalat ang mga litrato ng pinangyarihan ng krimen na nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko. At sa gitna ng kaguluhan, isang batang mamamahayag na nagngangalang Marco Reyes ang nakaupo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng lungsod, nakatitig sa screen ng kanyang laptop na may matalas na mga mata.
2 taon pa lang si Marco bilang isang freelance journalist matapos umalis sa isang malaking pahayagan sa Makati. Kilala siya bilang isang investigative reporter na matigas ang ulo at hindi takot sa mga banta. Ngunit nitong mga huling buwan, unti-unting humina ang kanyang karera. Naubusan na siya ng mga paksang maaaring magpasikat muli sa kanyang pangalan. Nang makita niya ang balita, kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Ito na, bulong niya. Ang balitang magbabalik sa akin. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Marco ang kanyang kamera at agad na tumungo sa Barangay San Mateo gamit ang kanyang lumang motorsiklo. Halos 2 oras ang biyahe, dumadaan sa mga tahimik na kalsada at mga bukirin na basa pa ng ulan. Sa buong paglalakbay, puno ng mga tanong ang kanyang isipan. Sino ang kayang gumawa ng ganito kalupit? Isang serial killer ba o isang kakaibang ritual? Pagdating sa barangay, isang nakakakilabot na katahimikan ang sumalubong kay Marco. Walang katao-tao sa mga kalsada, sarado ang mga tindahan, at maraming residente ang sumisilip lamang mula sa likod ng kanilang mga bintana. Huminto siya malapit sa ilog na ngayon ay binabantayan ng mga pulis at may dilaw na police line. Sinubukan siyang paalisin ng isang opisyal, ngunit ipinakita ni Marco ang kanyang press key. Sir, pakiusap, huwag masyadong lumapit. Iniimbestigahan pa ito, sabi ng isa sa mga pulis na may matigas na tono. Gusto ko lang malaman, totoo bang 20 supot? Tanong ni Marco. Tinitigan siya ng pulis sandali at bumulong, mas mabuti, kuya, huwag ka nang masyadong mag-usisa. Maraming bagay dito ang hindi nakikita pero buhay. Napakunot noo si Marco. Binuksan niya ang kanyang kamera at kumuha ng ilang larawan mula sa malayo. Sa gilid ng ilog, nakita niya ang ilang residente na nagsisindi ng kandila at nag-aalay ng mga bulaklak. May mga nagdarasal, mayroon ding tahimik lang na nakatayo na may blangkong mga mata. Pagsapit ng hapon, naglakad si Marco patungo sa isang karinderya sa tabi ng ilog. Isang tindahan na tila matagal nang sarado. Sa kahoy nitong karatula, nakasulat pa ang pangalan ng may-ari, Goto ni Aling Celia. Mahigpit na nakakandado ang pinto, ngunit mula sa siwang ng bintana, nakita ni Marco ang mga maalikabok na mesa at isang malaking kaldero na naiwan sa kusina. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Bakit sarado sa panahong kailangan ng barangay ng lugar para magtipon, naisip niya. Biglang may dumaang isang maliit na bata na may dalang timba ng tubig. Tumingin ito kay Marco at bumulong, si Aling Celia, 3 araw nang hindi lumalabas ng bahay, kuya. Sabi nila may sakit daw, pero ang baho galing sa tindahan niya, kakaiba. Tatanungin pa sana ni Marco ang bata, ngunit mabilis na itong tumakbo palayo. Tumingin si Marco sa ilog na nagsisimula ng magpakita ng kulay kahel ng dapit hapon. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Ang malansang amoy ay naroon pa rin sa hangin, ngunit hindi lang mula sa ilog. Tila mayroong isang bagay sa ilalim na naghihintay na matuklasan. Muling dumilim sa San Mateo, at mula sa malayo, ang tunog ng mga kuliglig ay parang mga bulong na ayaw marinig ng mga tao. Nakatayo si Marco sa pampang, nakatingin sa tubig na marahang dumadaloy, at sinabi sa kanyang sarili, bawat ilog ay may itinatagong lihim. At ang lihim ng ilog Pasig ay mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. 3 araw na ang nakalipas mula nang matagpuan ang 20 supot ng plastik na naglalaman ng mga piraso ng katawan ng tao sa ilog Pasig. Ngunit ang masangsang na amoy ay nananatili pa rin sa hangin, tila dumidikit sa bawat pader ng mga bahay. Ang Barangay San Mateo, na karaniwang maingay sa tawanan ng mga bata at tilaok ng manok, ay naging isang tahimik na lugar na puno ng pangamba. Wala nang nangangahas na lumabas sa gabi. Pati ang tunog ng videoke na karaniwang maririnig mula sa mga kapitbahay ay tuluyan ng nawala. Sa bawat sulok ng barangay, ang mga tao ay nagbubulungan na may tensyon sa kanilang mga mukha. Nagtitinginan sila ng may pagdududa, na para bang ang salarin ay maaaring kasama nila. Ilang residente ang nagsisindi ng kandila sa harap ng kanilang mga bahay, umaasang hindi sila guguluhin ng mga kaluluwang maaaring inanod ng ilog. Sumpa ito, kuya, bulong ng isang ginang kay Marco nang dumaan siya sa harap ng outpost ng tanod. Dati raw, may naaksidenteng truck ng mga bangkay dyan sa ilog. Baka hindi pa matahimik ang mga kaluluwa nila. Bahagya lamang umiti si Marco. Ayaw niyang maniwala agad sa mga kwentong kababalaghan.
Naniniwala siyang sa likod ng lahat ng takot ay mayroong lohika na maipapaliwanag. Subalit, sa kaloob-looban niya, mayroon siyang nararamdamang hindi maganda. Bawat gabi ay natutulog siya sa isang murang paupahan malapit sa palengke, ngunit madalas siyang nagigising dahil sa mga bangungot. Mga panaginip tungkol sa tubig ng ilog na nagiging pula at mga kamay na lumalabas mula rito. Kinaumagahan, pumunta si Marco sa barangay hall. Nandoon na ang ilang pulis mula sa Maynila na kadarating lang para tumulong sa investigasyon. Sinalubong sila ni Kapitan Armando de Leon na may seryosong mukha. Nakasuot siya ng brown na polo at itim na pantalon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sana matapos na agad ang investigasyong ito, sir. Natatakot na ang mga residente na lumabas ng bahay, sabi niya habang nakatingin ang diretso sa mga opisyal. Pinagmasdan ni Marco ang kilos ni Kapitan Armando mula sa malayo. Mayroong isang kapanatagan sa kanyang mukha na masyadong perpekto. Hindi ito ang kapanatagan ng isang taong walang alam, kundi ang kapanatagan ng isang taong nagsisikap na magmukhang walang kasalanan. Pagkatapos ng maikling pulong sa mga pulis, sinubukan ni Marco na lumapit para mag-interview. Permiso po, Kapitan Armando. Ako po si Marco Reyes, journalist mula sa Kalinaw News. Maaari po ba akong magtanong ng ilang bagay? Magalang nang umiti ang kapitan. Siyempre, Marco. Pero paumanhin, hindi ako makapagbibigay ng maraming detalye hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Ayaw naming lalong magpanik ang mga residente. Ang kanyang tono ay magalang, ngunit mayroong bahagyang tensyon na mahirap ipaliwanag. Tinitigan ni Marco ang kanyang mukha ng malalim. Ewan kung bakit, ngunit mayroong kakaiba sa mga mata ng lalaki. Isang uri ng kalungkutan na pilit na itinatago. Pagsapit ng hapon, naglakad si Marco patungo sa pampang ng ilog. Ang police line ay nakaharang pa rin doon at ilan lang ang mga pulis na nagbabantay. Pinagmasdan niya ang ibabaw ng tubig na tahimik, ngunit ang kulay nito ay malabo pa rin at kulay kape. Sa di kalayuan, may isang matandang babae na nakaupo sa harap ng saradong karinderya. Iyon si Aling Celia, ang may-ari ng gutuhan na nabanggit ng mga residente. Mukhang luma at abandonado ang kanyang tindahan. Dahan-dahang lumapit si Marco. Magandang hapon po, Aling Celia. Ako po si Marco, isang mamamahayag. Totoo po bang may narinig o nakita kayo bago ang insidente? Dahan-dahang itinaas ni Aling Celia ang kanyang mukha. Malungkot ang kanyang mga mata at kulubot ang kanyang balat. Wala akong alam, iho, mahina niyang sagot. Nagluluto lang ako dito. Pero ilang araw bago iyon, kakaiba ang amoy ng tubig sa balon ko. Parang amoy bulok na karne. Napalunok si Marco. Mula po ba sa ilog ang amoy na iyon? Umiling si Aling Celia. Hindi ko alam. Pero simula noon, laging nagtataholan ang mga aso tuwing gabi. Minsan, may naririnig akong parang may humihintong sasakyan malapit sa ilog, pero kapag sumisilip ako, wala namang tao. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at bahagyang binuksan ang pinto ng kanyang karinderya. Isang malabnaw na amoy lansa ang lumabas mula sa loob. Paumanhin, iho. Aayusin ko lang ang kusina. Kapag may dumarating na mamamahayag, baka isipin nilang may alam ako. Bago pa man makapagtanong muli si Marco, isinara na ni Aling Celia ang pinto ng mahigpit. Nang gabing iyon, nagsagawa ng malawakang patrol ang mga pulis. Pinayuhan ang lahat ng residente na manatili sa kanilang mga bahay. Ngunit kahit na naglilibot ang mga pulis, hindi nabawasan ang takot sa barangay. Ilang residente ang nagsabing nakarinig sila ng tunog ng plastik na kinakaladkad malapit sa ilog. Mayroon ding nanumpa na nakakita sila ng anino ng isang tao na matagal na nakatayo sa tulay, nakatingin sa tubig. Nakaupo si Marco sa beranda ng kanyang tinutuluyan, nakatingin sa malalamlam na ilaw sa di kalayuan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsulat ng mga tala. Mayroong itinatago sa barangay na ito. Lahat ay tila takot. Pero hindi lang dahil sa mga supot ng plastik. Takot sila sa isang bagay. O sa isang tao. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Mabilis na lumingon si Marco. Sino yan? Mula sa labas, may marahang boses ng babae. Kuya Marco. Ako po si Lara, nurse mula sa health center. Mayroon po akong ipapakita sa inyo.
Agad na binuksan ni Marco ang pinto. Nakatayo si Lara sa harap ng silid, suot pa ang kanyang uniforme at may tensyon sa kanyang mukha. Inilabas niya ang isang brown na sobre mula sa kanyang bag. Ito ay kopya ng ulat mula sa ospital ng distrito. 2 linggo na ang nakalipas, mayroong 20 bangkay na walang pagkakakilanlan na sinabing ililipat para ilibing. Pero hanggang ngayon, walang ebidensya ng libing. Binuksan ni Marco ang sobre at tiningnan ang papel sa loob. Walang mga pangalan, tanging mga code number at pirma ng isang opisyal ng ospital. Sino ang pumirma sa ilalim nito? Mabilis na tanong ni Marco. Kinagat ni Lara ang kanyang labi, nag-aalangan na sumagot. Iyan ang pirma ng hepe ng ospital. Pero tingnan mo sa ibabang sulok, may pangalan ng taong tumanggap ng mga bangkay. Binasa ni Marco ng dahan-dahan ang sulat kamay na asul na tinta na medyo kumupas na. Armando de Leon, kapitan ng Barangay San Mateo. Tila huminto ang mundo ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Totoo ba ito? Yumuko si Lara. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yan, kuya. Pero simula nang mangyari ang insidente, lahat ng data ay binura mula sa computer ng ospital. Iyan lang ang file na nagawa kong kopyahin ng palihim. Biglang tumahimik ang silid. Pumasok ang hangin ng gabi sa bintana, dala ang mamasa-masa at malamig na amoy ng ilog. Matagal na tinitigan ni Marco ang sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong at takot na unti-unting lumalaki. Kung totoo ito, sabi niya ng mahina, lahat ng tao sa barangay na ito ay nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Lumalalim na ang gabi. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng mga kulisap at agos ng ilog. Tumingin si Marco sa labas ng bintana, sa kadiliman kung saan patuloy na dumadaloy ang ilog Pasig. Alam niyang simula ngayong gabi, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang ilog na iyon ay hindi lang nagdadala ng agos ng tubig, kundi pati na rin ang isang lihim na handang lunurin ang sinumang maglakas loob na hanapin ito. Ang tanghali sa San Mateo ay mas tahimik kaysa karaniwan. Tumagos ang sikat ng araw sa kulay abong mga ulap, nagbibigay liwanag sa ibabaw ng ilog Pasig na mukhang payapa, ngunit nananatiling may kulay kape na parang dugong hindi pa natutuyo. Dala ng hangin ang amoy mamasa-masa mula sa ilog at ang natitirang amoy ng kandilang sinisindihan ng mga residente tuwing umaga. Nakatayo si Marco sa gilid ng daan malapit sa tulay, nakatingin sa lumang karinderya sa kabilang pampang. Ang gotohan ni Aling Celia. Tila tumatangging mabuhay ang tindahan. Nakatabingi na ang karatula nito, natuklap na ang ilang letra, at mahigpit na nakasara ang mga bintanang kahoy. Mula nang dumating siya 2 araw na ang nakalipas, wala pa siyang nakitang sinumang lumabas o pumasok doon. Subalit, lalo pang lumaki ang kanyang kuryosidad matapos makita ang ulat mula kay Lara tungkol sa mga nawawalang bangkay. Ang pangalan ni Kapitan Armando de Leon sa ilalim ng sulat ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang niya ay malinaw na naririnig dahil sa sobrang tahimik ng kalsada. Walang mga batang naglalaro. Walang tunog ng nagbabayo ng sili o tumitilaok na manok gaya ng dati. Nang makarating siya sa harap ng karinderya, naamoy niya ang isang kakaibang aroma. Hindi ito amoy bulok na parang bangkay, ngunit parang amoy ng sabaw ng goto na sobrang tapang, malinamnam at tumutusok sa ilong. Ang amoy na iyon ay nagmumula sa siwang ng bintanang mahigpit na nakasara. Dahan-dahang kumatok si Marco sa kahoy na pinto. Aling Celia. Ako po si Marco. Ang mamamahayag na nakausap ninyo kahapon. May gusto lang po akong itanong. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, ngayon ay medyo mas malakas. Tahimik pa rin. Yumuko siya at sinubukang sumilip sa maliit na butas sa ilalim ng pinto. Ang sahig ng karinderya ay maalikabok. Ngunit sa isang sulok, mayroong tuyong mansa ng likido na kulay kape, parang natapong sabaw ng goto, ngunit sobrang lapot at madilim. Nagsimula nang hindi mapakali ang kanyang puso. Pumunta si Marco sa likuran ng karinderya. Mayroong bakod na kawayan doon na halos gumuho na. Dahan-dahan niya itong binuksan at natagpuan ang isang makitid na bakuran na mailumang balon sa isang sulok. Malapit sa balon ay may ilang malalaking kaldero na mahigpit pa ring nakatakip. At ang kakaiba, mula sa isa sa mga kaldero, may manipis na usok na lumalabas.
Samantalang patay na ang kalan sa ilalim nito. Napalunok si Marco at dahan-dahang lumapit. Yumuko siya at sinubukang buksan ang takip ng kaldero. Nang bahagya itong bumukas, sumingaw agad ang amoy ng nilagang karne. Ngunit hindi ito ordinaryong amoy ng karne. Mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan dito na nagpaduwal sa kanya. Mabilis niyang isinara muli ang kaldero, pinipigilan ang pagsusuka. Ngunit ang kanyang tingin ay napunta sa isang bagay sa tabi nito. Isang tumpok ng maliliit na buto na tuyo na, nakasalansan sa ibabaw ng isang tabla. Maayos ang pagkakaayos ng mga buto na para bang sinadya. Aling Celia, ano po ba talaga ang niluluto ninyo dito? Bulong niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bigla, may narinig siyang marahang mga yapak sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Marco. Isang matandang babae ang nakatayo sa may pintuan sa likod. Maputla ang kanyang mukha, gusot ang buhok, at nanginginig ang mga kamay. Si Aling Celia iyon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang isang taong matagal nang hindi natutulog. Marco, iho, bakit ka pumasok dito? Ang kanyang boses ay paos, ngunit may kabarito. Ako. Naamoy ko po kasi ang kakaibang amoy, Aling Celia. Akala ko po may tagas-nagas o kung ano. Pero ano po ito? May niluluto po ba kayo? Matagal siyang tinitigan ni Aling Celia at bahagyang umiti. Goto, iho. Nagluluto lang ako ng goto gaya ng dati. Pero ayaw nang kumain ng mga tao dito. Napansin ni Marco ang nanginginig niyang mga kamay habang hawak ang hawakan ng pinto. Aling Celia, anong klaseng karne po ang gamit ninyo? Dahil sa tanong na iyon, nawala ang ngiti ni Aling Celia. Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi na kailangang malaman ng mga tao. Ang mahalaga, lahat ng sangkap ay malinis. Dati, gustong-gusto ng lahat kumain dito. Ngayon, takot na sila. Tumingin siya sa direksyon ng ilog. Samantalang ang tinatapon ko lang naman ay mga tira-tirang buto. Hindi iyon kasalanan. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Marco. Tira-tirang buto. Matalim na tinitigan niya si Aling Celia. Hindi sumagot ang matanda. Pumasok lang ito sa karinderya at isinara ang pinto mula sa loob. Malinaw na narinig ang tunog ng kandado. Nakatayo si Marco sa likod bahay ng ilang sandali. Ang mga salita ni Aling Celia ay paulit-ulit sa kanyang isipan na parang alingaungaw. Anong ibig sabihin ng tira-tirang buto? Saan galing ang karne? Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-video ng paligid ng kusina. Habang nakatutok ang kamera sa mga malalaking kaldero, biglang may narinig na tunog ng pagkabiyak mula sa direksyon ng balon. Mabilis na lumingon si Marco. Bahagyang gumalaw ang takip ng balon at dahan-dahang naitulak mula sa loob. Biglang sumingaw ang amoy bulok, ngayon ay mas matapang, mas masangsang. Nagpigil ng hininga si Marco at dahan-dahang lumapit. Itinutok niya ang flashlight sa loob ng balon. Sa madilim na ilalim, nakita niya ang anino ng isang itim na supot ng plastik na lumulutang. Eksaktong katulad ng mga natagpuan ng pulisya sa ilog ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, may tunog mula sa loob ng balon. Isang tunog na parang maikling paghinga. Tapos, dahan-dahang narinig ang bulong ng isang babae. Huwag mo silang gambalain. Napaatras si Marco at nabitawan ang kanyang cellphone. Nanginginig ang flashlight sa kanyang kamay. Tumakbo siya palabas sa pamamagitan ng bakod na kawayan at nagpatuloy sa pangunahing daan ng hindi lumilingon. Nang gabing iyon, bumalik si Marco sa kanyang tinutuluyan na nanginginig ang buong katawan. Nakaupo siya sa kama, nakatingin sa kanyang cellphone na mailamat. Ang video na otomatikong nagpatuloy ay nakasave pa rin. Nang i-play niya ito, nakita ang anino ng mukha ni Aling Celia sa dulo ng kusina na nakatingin sa kamera. Ngunit ang kakaiba, ang mga mata ng babae ay itim lahat, walang puting bahagi. Mabilis na isinara ni Marco ang kanyang cellphone. Alam niyang ang nakita niya ay hindi ordinaryong refleksyon ng ilaw. Ginulo niya ang kanyang buhok, sinusubukang pakalmahin ang sarili, at mahinang sinabi, kung hindi ito ordinaryong pagpatay, masyado na akong malalim sa kasong ito. Mula sa labas ng bintana, muling narinig ang tunog ng ilog. Tahimik, ngunit parang may itinatagong mahinang tawa mula sa malayo. Muling binalot ng manipis na hamog ang umaga sa San Mateo.
Mula sa bintana ng kanyang tinutuluyan, tinitingnan ni Marco ang ilog na marahang dumadaloy, na tila walang pakialam sa lahat ng teror na nangyayari. Matapos ang isang gabing halos mawala sa katinuan dahil sa nangyari sa karinderya ni Aling Celia, ngayon ay desidido na siyang imbestigahan ang lahat ng may malamig na ulo. Marahang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang kamay. Isang mensahe mula kay Lara. May nakuha akong data mula sa San Lazaro General Hospital. May talaan tungkol sa pagpapadala ng mga bangkay na walang opisyal na ulat. Kailangan nating mag-usap. Agad na kinuha ni Marco ang kanyang jacket, isinara ang kwadernong pinuno niya magdamag ng mga guhit ng kaldero, buto, at mga kakaibang salita mula kay Aling Celia. Sa labas, nagsimula ng marinig ang mga sasakyan. Dahan-dahang bumabalik sa normal na aktibidad ang mga residente, bagaman marami pa rin ang may pagdududa na tumitingin sa ilog. Ang ospital kung saan naghihintay si Lara ay nasa gilid ng lungsod, mga 20 minuto mula sa San Mateo. Malaki ang gusali ngunit madilim. Ilang ilaw sa koridor ay patay pa rin kahit na umaga na. Naglakad ng mabilis si Marco patungo sa silid ng mga talaan kung saan naghihintay si Lara na may makapal na folder sa kanyang mga kamay. Marco, bati ni Lara na may mahinang ngunit matatag na boses. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay may ilang photocopy ng mga dokumentong may selyo ng ospital. Mayroong listahan ng mga bangkay na pumasok at lumabas, ngunit hindi pantay ang bilang. Sa nakalipas na 3 buwan, mayroong 22 bangkay na ipinadala sa ospital na ito para sa otopsya. Ngunit 12 lamang ang ibinalik sa mga pamilya. Ang natitira ay walang tala kung saan napunta. At ang mga nawawala ay malapit sa petsa ng pagkatagpo ng mga supot sa ilog, kumunot noo si Marco. Tumango si Lara. Eksakto. Tugma ang mga petsa. Huminga ng malalim si Marco, matagal na tinitigan ang mga dokumento. Kung totoo ito, ibig sabihin ang mga piraso ng katawan sa ilog ay hindi biktima ng random na pagpatay, kundi mga bahagi ng katawan mula sa mga bangkay sa ospital na kung paano ay nakalabas ng walang pahintulot. Tinitigan siya ni Lara ng malalim. Sino sa tingin mo ang may kakayahang gawin iyon? Isang tagaloob, mabilis na sagot ni Marco. Tiyak na may kasabwat na medical staff. Nagpa siya silang kausapin ang isa sa mga matagal ng empleyado sa forensic department ng ospital, isang lalaking naggangalang Easy. Emilio Vargas. Kilala siya ni Marco sa pamamagitan ng isang lumang kontak sa media. Kilala ang doktor na iyon na tahimik ngunit tapat, bagaman nitong mga huling taon ay madalas nawala ng walang malinaw na dahilan. Pagdating nila sa kanyang opisina, nakaupo si Ilse Vargas na nakatingin sa bintana. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay ng makipagkamay kay Marco. Alam ko nang darating kayo, sabi niya na may mabigat na boses. Pero pakiusap, huwag ninyong banggitin ang pangalan ko kung isusulat ninyo ang balitang ito. Kailangan lang po namin ng katotohanan, Doc, sabi ni Marco. Huminga ng malalim ang doktor, pagkatapos ay binuksan ang drawer ng kanyang mesa. Inilabas niya ang isang maliit na itim na flash drive. Lahat ng data ay nandito. Mga video, ulat, pati na rin mga recording ng tiki sa silid ng otopsya. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Hindi ito maliit na kaso. Ang mga taong hinahanap ninyo ay may malaking impluwensya, kahit sa lokal na pamahalaan. Nagkatinginan sina Marco at Lara. Sino po ang mga taong iyon, Doc? Tinitigan sila ni E.C. Vargas na may matalim ngunit pagod na tingin. Ang nag-utos sa akin na itago ang mga natirang bahagi ng katawan ay hindi taga-ospital, kundi isang tao mula sa Barangay San Mateo. Ang kapitan ninyo mismo, si Armando de Leon. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Naramdaman ni Marco na nanikip ang kanyang dibdib. Muling narinig ang pangalang iyon, ngayon ay may mas mabigat na kahulugan. Si Kapitan Armando, bulong niya, hindi makapaniwala. Dahan-dahang tumango si Ilse Vargas. Pumupunta siya sa ospital linggo-linggo, sabi niya para siguraduhin ang pagproseso ng mga bangkay ay hindi mag-iiwan ng ebidensya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon, pero matapos lumabas ang balita tungkol sa mga supot ng plastik, alam kong wala na sa kontrol ang lahat.
Kinagat ni Lara ang kanyang labi, pinipigilan ang emosyon. So, sa lahat ng panahong ito, kasangkot ang kapitan sa pagpapadala ng mga piraso ng katawan mula sa ospital. Hindi lang kasangkot, sagot ni EC. Vargas. Siya ang nag-aayos ng distribusyon. Mayroong isang network na bumibili ng mga bahagi ng katawan para sa iba't ibang layunin. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero isa sa mga iyon ay ipinapadala sa mga murang karinderya sa gilid ng lungsod. Ang salitang karinderya ay agad na nagpaalala kay Marco sa mukha ni Aling Celia. Ang kanyang maputlang ngiti, ang kakaibang amoy ng goto, at ang huling sinabi niya, ang tinatapon ko lang naman ay mga tira-tirang buto, hindi iyon kasalanan. Nanlamig ang dugo ni Marco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip ang mga mukha ng mga residente na maaaring nakakain ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Dok, kailangan namin ng konkretong ebidensya, mahinang sabi ni Marco. Hindi namin maaaring akusahan ang kapitan ng walang matibay na data. Tumango si EUC. Vargas. Buksan ninyo ang file na may pangalang Ulat San Mateo sa flash drive na iyan. Pero mag-ingat kayo, may iba pang pangalan dyan. Isang taga-media rin ang nakakaalam nito noon, pero nawala siya bago pa mailathala. Natahimik si Marco. Sino ang pangalan niya? Isang batang mamamahayag. Nakalimutan ko ang buong pangalan niya. Pero naaalala ko ang apelyido niya. De Leon. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Marco. Tumingin siya kay Lara na ngayon ay nagpipigil din ng hininga. De Leon, ulit niya ng marahan. Tumingin si EUC. Vargas sa kanila, nalilito. Bakit? Kilala ninyo? Sumagot si Marco na may mahinang boses, halos pabulong. Iyan ang apelyido ng kapitan. Lumabas sila sa ospital na may mabigat na mga hakbang. Walang imik si Lara sa buong biyahe. Blanko ang kanyang mga mata, puno ng mga tanong ang kanyang isipan. Alam ni Marco na sinusubukan niyang unawain ang isang bagay, o tanggihan ang isang bagay na bago niyang natuklasan. Sa harap ng gate, huminto si Marco. Lara, may alam ka, hindi ba? Tumingin si Lara sa kanya, maputla ang mukha. Hindi pa ako sigurado, Marco. Pero parang hindi lang siya isang kapitan ng barangay para sa akin. Bakit? Dahil siya ang tatay ko. Natahimik si Marco. Umihip ang malakas na hangin, dala ang amoy ng ilog mula sa malayo. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tunog ng ilog Pasig, parang isang tinig na tumatawag mula sa kadiliman. Ngayon, lahat ay nagsisimulang magkaugnay. Si Aling Celia, ang mga piraso ng katawan, ang ospital, at ang kapitan na nagtatago pala ng isang madilim na lihim, kahit sa kanyang sariling anak. Ang langit sa San Mateo ay tila nagdurugo ng hapong iyon. Ang mga pulahang ulap ay nakabitin ng mababa sa ibabaw ng mga palayan, habang ang anino ng mga puno ay humahaba sa kahabaan ng daan patungo sa bahay ng kapitan. Dahan-dahang nagmamaneho si Marco, paminsan-minsan sumusulyap kay Lara na nakaupo sa tabi niya. Maputla ang mukha ng babae, namamaga ang mga mata dahil sa matagal na pagpipigil ng iyak. Lara, kung hindi ka handa, maaari nating gawin ito bukas, sabi ni Marco. Umiling si Lara. Hindi, Marco. Kailangan kong malaman ngayon. Buong buhay ko, nabuhay ako sa kasinungalingan. Kailangan kong marinig mismo mula sa kanya. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Ang bahay ni Kapitan Armando de Leon ay nakatayo ng marangya sa dulo ng barangay, diretsong nakaharap sa agos ng ilog Pasig. Mula sa labas, mukhang payapa ang bahay. Maayos ang hardin, malalamlam ang ilaw sa bakuran, at dala ng hangin ang amoy ng sampagita. Ngunit para kay Marco, ang bahay na iyon ay tila nakatitig sa kanya na may mga matang puno ng lihim. Pagkatok nila sa pinto, isang mabigat na boses ang narinig mula sa loob. Tuloy! Dahan-dahang binuksan ni Lara ang pinto. Sa loob, nakaupo si Kapitan Armando sa isang silyang yantok, nakasuot ng brown na polo. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa. Matalim ang kanyang tingin, ngunit may bahagyang pagod na makikita roon. Lara, malambing niyang bati, na tila hindi alam ang unos na dala ng kanyang anak. Matagal ka nang hindi umuuwi. Kung hindi dahil sa mga tsismis sa labas, iisipin kong nakalimutan mo na ang bahay na ito.
Nanigas si Lara. Tatay, hindi ako naparito para magreminis. Naparito ako para magtanong. Bahagyang humiti si Kapitan Armando. Tungkol saan? Sa 20 supot ng plastik sa ilog. Tungkol sa ospital, kay Aling Celia, at sa kasalanang itinatago mo. Dahan-dahang nawala ang ngiti. Sumulyap si Kapitan Armando kay Marco at bumalik sa kanyang anak. Kaya pala kasama mo ang isang mamamahayag. Kaibigan ko siya, mabilis na sagot ni Lara. At huwag mong ibahin ang usapan, Tay. Alam ko na ang lahat. Alam kong nakikipagtulungan ka sa ospital para itago ang mga piraso ng katawan. Alam kong bahagi nito si Aling Celia. Biglang naging tensyonado ang paligid. Dahan-dahang inilapag ni Kapitan Armando ang kanyang baso ng tsaa sa mesa at tumayo. Maupo muna kayo, Lara, kalmado niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay masyadong kalmado, tulad ng isang taong handang magpaliwanag ng isang napakadilim na bagay. Umupo si Marco sa kanang bahagi ng silid, lihim na nire-record ang usapan sa kanyang cellphone. Umindayog ng bahagya ang ilaw sa itaas nila, nagdadagdag sa tensyon. Naglakad si Kapitan Armando sa bintana. Tinitigan niya ang ilog na marahang dumadaloy at mahinang sinabi, alam mo ba, anak? Dati hindi ako kapitan. Isa lang akong administrative staff sa San Lazaro General Hospital. Nakita ko mismo kung paano tratuhin ang mga bangkay na parang basura. Mga katawan ng tao na dapat sanang ilibing ng may dignidad, pero itinatapon lang o ibinebenta ng palihim sa black market. Lumingon siya, tinitigan si Lara. Nasuklam ako. Gusto ko itong itigil, pero nang subukan kong mag-report, pinagbantaan nila ang pamilya ko, kasama na ang nanay mo. Natahimik si Marco. Mukhang nagulat si Lara, ngunit hindi niya pinutol ang sinasabi ng ama. Kaya, patuloy ni Kapitan Armando, gumawa ako ng kasunduan. Itatago ko ang kanilang gawain basta't ang bahagi ng kita ay mapupunta sa barangay, sa maliit na health center na itinayo natin sa San Mateo, sa scholarship ng mga batang hindi kayang mag-aral. Pero nagbago ang lahat nang magsimula silang magbenta ng bahagi ng katawan ng tao para gawing pagkain. Halos mabasag ang kanyang boses sa huling pangungusap. Yumuko siya, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Si Aling Celia ay hindi salarin, Lara. Biktima siya. Ang asawa niya ay nagtrabaho noon sa ospital. Pinilit nila siyang kunin ang mga tira-tirang bahagi para sirain. Pero hindi niya kayang itapon lang. Nagluto siya dahil akala niya ay ordinaryong karne lang iyon. Hindi niya alam. Dahan-dahang tumayo si Lara, namumula ang mga mata. Kaya alam mo ang lahat ng ito mula pa sa simula, Tay, at nanahimik ka lang. Tinitigan siya ni Kapitan Armando ng malalim. Kung nagsalita ako, lahat ng itinayo natin ay guguho. Ang barangay na ito ay tatawaging impyerno. Pinili kong akuin ang kasalanan ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga supot ng plastik sa ilog, sigaw ni Lara. Sa pamamagitan ng pagtatago sa mga bangkay ng mga inosenteng tao. Hindi sumagot si Kapitan Armando. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Kapitan Armando, sa lahat po ng paggalang, hindi maaaring ibaon ang katotohanan ito. May karapatan ang mga taong malaman. May karapatan silang malaman kung ano talaga ang kanilang kinakain at kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinitigan ni Kapitan Armando si Marco na may mga matang puno ng galit at lungkot. Akala mo ba hindi ko alam? Sinubukan kong takpan ang lahat sa pinakamakataong paraan na kaya ko. Pero ngayon, lahat ay bulok na. Hindi na ako maaaring maghugas kamay. Mahabang katahimikan. Pumasok ang hangin mula sa ilog sa bukas na bintana, dala ang tunog ng mga palaka at agos ng tubig. Tinitigan ni Lara ang kanyang ama na may mga luhang dahan-dahang dumadaloy. Tatay, buong buhay ko, sinubukan kitang tularan, pero ikaw pala ang nagtanim ng ugat ng lahat ng ito. Dahan-dahang lumapit si Kapitan Armando, hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Akala mo ba hindi ako nagsisisi? Nakikita ko ang mga mukha nila tuwing gabi sa aking mga panaginip. Naririnig ko ang kanilang mga boses na tumatawag mula sa ilog. Muli siyang tumingin sa bintana. Siguro, ito na ang panahon para pagbayaran ko ang lahat. Paano mo pagbabayaran, Tay? Umiiyak si Lara.
Hindi na maaaring ibaon muli ang kasong ito. Matalim siyang tinitigan ng ama. Sa pamamagitan ng katotohanan. Pero hindi ikaw ang magsasabi nito. Ako. Nagkatinginan sina Marco at Lara. Susuko po kayo, tanong ni Marco. Tumango lang si Kapitan Armando. Lumakad siya sa mesa, binuksan ang drawer, at inilabas ang isang brown na folder. Nasa loob nito ang lahat ng dokumento ng pagpapadala ng mga bangkay, listahan ng mga medical staff, at pati na rin ang mga bank account na tumanggap ng pondo. Inihanda ko na ang lahat ng ito. Pero may isang pangalan na hindi ninyo pa alam. Inilapag niya ang folder sa mesa. Dahan-dahang kinuha ito ni Marco, binuksan ang unang pahina, at biglang nanigas ang kanyang mukha. Nakasulat doon ang pangalan ni Ilse. Emilio Vargas. Hindi siya saksi, mahinang sabi ni Kapitan Armando. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Tinitigan ni Marco si Lara, nanlalaki ang mga mata. Impossible. Siya ang nagbigay sa atin ng ebidensya, sabi niya, hirap huminga. Peking ebidensya, nanginginig na sagot ni Kapitan Armando. Siya ang nagsimula ng lahat. At ako ang nagtakip. Naging tanga ako dahil naniwala ako sa kanya. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Tinitigan ni Lara ang kanyang cellphone na nagre-record pa rin. Nanginginig ang kamay ni Marco. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tawag para sa pagdarasal ng gabi, malambing ngunit mabigat, na tila humihiwa sa katahimikang masyado ng matagal. Umupo muli si Kapitan Armando. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Bukas ng umaga, pupunta ako sa istasyon ng pulis. Pero ngayong gabi, hayaan ninyo muna akong titigan ang ilog na iyon sa huling pagkakataon. Walang sinabi sina Marco at Lara. Pinanood lang nila ang matandang lalaki na dahan-dahang lumabas ng bahay, patungo sa pampang ng ilog Pasig. Umihip ang hangin, dala ang paulit-ulit na tunog ng tubig, na parang isang panalangin o marahil isang paghuhusga. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa San Mateo. Ang kalahating buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa ibabaw ng ilog Pasig na tahimik, ngunit isang mapanlinlang na katahimikan. Dahan-dahang umaalon ang tubig, dala ang anino ng mga puno sa pampang na tila mga taong nagmamasid sa dilim. Mula sa malayo, si Kapitan Armando de Leon ay nag-iisang naglalakad patungo sa maliit na pantalan sa likod ng kanyang bahay. Hawak niya ang brown na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya na kalahati ibinigay na niya kay Marco Reyes. Matagal niyang tinitigan ang ilog at bumulong sa sarili, lahat ng itinayo ko ay kasalanan lang pala na binalot ko sa mabuting hangarin. Huminto siya sa dulo ng luma at marupok na pantalan. Ang tunog ng mga kuliglig, hangin, at agos ng tubig ay nagsama-sama upang bumuo ng isang malungkot na himig. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Lara de Leon at Marco mula sa likod ng isang bakod na kawayan. Hawak ni Marco ang isang maliit na kamera, nag-aalangan kung dapat ba niyang i-record o pigilan ang maaaring mangyari. Hindi ko gusto ang tingin ni tatay, mahinang bulong ni Lara, nanginginig ang boses na parang isang taong nagpaalam na sa mundo. Tumingin si Marco sa kanya. Kung talagang gusto niyang sumuko, dapat nating siguraduhin na hindi siya gagawa ng anumang kalokohan. Lapitan natin siya. Ngunit bago pa sila makahakbang, mula sa kabilang pampang, narinig ang tunog ng motor ng isang bangka. Tumago sa hamog ng gabi ang sinag ng isang malakas na ilaw. 2 lalaki na nakaitim ang nakatayo sa bangka. Agad na yumuko si Marco, hinila si Lara para magtago sa likod ng mga halaman. Sino sila? Tanong ni Lara, nagpapanik. Sumilip si Marco sa siwang ng mga dahon. Hindi mga residente. Tingnan mo ang kilos nila, parang mga bayaran. Baka mga tauhan ni Ilse. Vargas. Tila nakita rin ni Kapitan Armando ang bangka. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitigan ang direksyon ng ilaw. Palapit ng palapit ang tunog ng motor. Sumigaw ang isa sa mga lalaki sa bangka, Kapitan Armando, ibigay mo ang mga dokumento. Hindi na namin ulitin ang pakiusap na ito. Tinitigan sila ni Kapitan Armando ng walang takot. Sabihin ninyo sa nag-utos sa inyo, hindi na maitatago ang kanyang kasalanan. Inihanda ko na ang aking testimonya. Bukas ng umaga, malalaman na ng lahat. Bahagyang tumawa ang lalaki sa bangka. Kung ganoon, hindi mo na kailangang hintayin ang umaga.
Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Door! Napasigaw si Lara ng pigil. Napahapay ang katawan ni Kapitan Armando. Lumipad sa hangin ang hawak niyang folder bago bumagsak sa tubig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang pangalawang putok ay nagpatalsik sa kanyang katawan sa ilog. Sumilay sa kanyang mukha ang liwanag ng buwan bago siya tuluyang lumubog. Kalmado ngunit puno ng pagsisisi. Tatay, tumakbo si Lara mula sa kanyang pinagtataguan, tinahak ang mga halaman ng walang pag-aalinlangan. Hinabol siya ni Marco, sinusubukang pigilan, ngunit nauna na ang babae sa dulo ng pantalan at tumalon sa tubig. Malakas ang agos ng pasig ng gabing iyon. Tumakbo si Marco sa pampang, itinutok ang flashlight sa ibabaw ng tubig. Lara! Lara! Mahinang narinig ang boses ng babae sa gitna ng alon. Hindi ko siya makita. Tulungan mo ako, Marco. Tumalon si Marco nang walang pag-aalinlangan. Ang malamig na tubig ng ilog ay tumusok sa kanyang balat, ngunit patuloy siyang sumisid, naghahanap ng anino. Sa ilalim ng ilog, bahagyang tinanglawan ng flashlight ang isang bagay. Mga piraso ng napunit na brown na folder. Mabilis niya itong kinuha at lumitaw sa ibabaw, humihingal. Lara, umakyat ka dito. Ngunit nang lumingon siya, nasa tabi na ng bangkang bumaril sa kanyang ama si Lara. Sinusubukan siyang itulak ng dalawang lalaki, ngunit pinukpok ng babae ang isa sa kanila ng batong kinuha niya sa pampang. Naging magulo ang sitwasyon. Lumangway si Marco palapit. Nagawa niyang hilahin si Lara bago pa man muling itaas ng isa sa mga lalaki ang kanyang baril. Ngunit bago pa man pumutok ang pangalawang bala, umalingaw ang sirena ng pulis mula sa kalsada. Mabilis na umikot ang bangka at humarurot palayo, nag-iwan ng malalaking alon sa tubig. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis. Ang mga pula at asul na ilaw ay umikot sa pampang, nagbibigay liwanag sa kulay kapeng tubig. Natagpuan ang katawan ni Kapitan Armando mga 100 metro mula sa pantalan. Wala na siyang buhay, ngunit mukhang payapa ang kanyang mukha, na para bang sa wakas ay nakalaya na siya sa bigat na kanyang pinapasan. Nakaupo si Lara sa pampang, nakayuko, hawak ang malamig na kamay ng kanyang ama. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Bakit hindi ka naghintay hanggang bukas, Tay? Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Tumayo si Marco sa tabi niya, tinitigan ang basang folder. Binuksan niya ang mga pahinang maaari pang maisalba. Ngunit sa pagitan ng mga dokumento, may natagpuan siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang lumang litrato, nagpapakita kina Ilse Vargas at Kapitan Armando na nakatayo sa harap ng silid ng otopsya, kasama ang isang babaeng nakaputing coat, ang ina ni Lara. Tinitigan ni Marco ang litrato. Lara, kailangan mong makita ito. Dahan-dahang lumingon ang babae, namamaga ang mga mata. Nang makita niya ang litrato, nagulat siya. Si nanay. Tumango si Marco. Mukhang nagtrabaho rin ang nanay mo sa ospital na iyon. Baka mas marami siyang alam kaysa sa iniisip natin. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang litrato, nanginginig ang kanyang boses. Ibig sabihin, hindi pa ito tapos. Hindi lang ito tungkol kay tatay. Tumingin si Marco sa malayong ilog na nagsisimula ng huminahon. Simula pa lang ito ng isang bagay na mas malaki. Sa kabilang pampang, 2 tuldok ng ilaw mula sa bangka ang nakikita pa rin sa malayo, patungo sa isang lumang industrial zone kung saan, ayon sa data ni Ilse Vargas, dinadala ang mga tira-tirang bahagi mula sa otopsya. Tinitigan ni Marco ang direksyong iyon na may matalim na tingin. Bukas, babalik tayo sa ospital na iyon, sabi niya ng mahina ngunit tiyak. At sa pagkakataong ito, hindi para maghanap ng ebidensya, kundi para alisin ang lahat ng natitirang kasinungalingan. Nang gabing iyon, hindi gaanong nagsalita si Lara. Nakaupo siya sa kanyang silid na may blankong mga mata, pinagmamasdan ang folder na pinatuyo na sa mesa. Nagsusulat si Marco sa kanyang laptop. Habang mula sa labas ng bintana, maririnig pa rin ang malambing na tunog ng ilog Pasig, na tila bumubulong, ang kasalanan ay hindi nalulunod sa tubig. Naghihintay lang ito na muling lumutang. Sumilay ang bukang liwayway sa langit ng Maynila na may kulay pilak. Manipis pa ang hamog na nakabitin sa mga puno nang iparada ni Marco Reyes ang kanyang lumang kotse sa harap ng San Lazaro General Hospital.
Ang ospital na opisyal ng isinara 2 taon na ang nakalipas matapos ang iskandalo ng mga nawawalang bangkay sa silid ng otopsya. Ngunit ng umagang iyon, mula sa likod ng basag na bintana, may malabong ilaw pa ring nakasindi na tila may nagtatrabaho sa loob. Nakaupo si Lara sa tabi niya, tinitingnan ang gusali na may namamagapang mga mata. Marco, sigurado ka bang kailangan nating pumasok? Hindi pa nga tapos ang mga pulis sa pag-aayos ng libing ni tatay. Dahan-dahan siyang tinitigan ni Marco. Kung hindi natin hahanapin ang sagot ngayon, lahat ng ebidensya ay maaaring mawala. Tingnan mo ang ilaw na iyon. May tao sa loob. Huminga ng malalim si Lara. Sige, pero sa unang senyales ng panganib, aalis tayo. Sang-ayon, sabi ni Marco habang binubuksan ang maliit na flashlight sa kanyang kamay. Naglakad sila sa bakuran ng ospital na puno ng matataas na damo at amoy kalawang. Dala ng hangin ang amoy ng kinakalawang na metal at mga lumang kemikal. Ang bawat hakbang nila ay umalinggaw-ngaw sa mahaba at madilim na koridor, parang isang alinggaw-ngaw mula sa nakaraang hindi pa tapos. Sa lumang silid ng otopsya, ang lugar na dating sentro ng misteryo, nakatayo pa rin ang malaking metal na pinto. Ngunit sa kanang bahagi nito, may maliit na pintong nakabukas, na tila sinadyang iwan. Yumuko si Marco at nakita ang mga bagong bakas ng gulong ng isang stretcher. May taong labas-masok dito kamakailan lang, bulong ni Lara. Nakarating na ako rito noong bata pa ako. Madalas akong dalhin ni nanay sa administration office sa likod. Pero hindi ako pinapayagang pumasok sa bahaging ito. Ibig sabihin, nagtrabaho talaga rito ang nanay mo. At ang litratong nakita natin ay patunay na direktang kasangkot siya, sagot ni Marco. Dahan-dahan silang pumasok. Amoy formalin pa rin. Kinakalawang na ang mesa ng otopsya sa gitna, ngunit sa isang sulok, may isang portable na computer na nakabukas pa. Nagpapakita ang screen ng isang listahan ng mga pasyente. Lumapit si Marco at mabilis na nag-type. Ang huling file na binuksan ay may pamagat na i-Project Astra, confidential. Nang buksan ito, lumitaw ang isang listahan ng mga pasyente na may kakaibang mga tala, donor ng tissue, pagbabago sa istruktura, at ang ilan ay may markang matagumpay. Ngunit ang nagpanlamig sa kanilang dugo ay ang unang pangalan sa listahan. Lara De Leon, Subject IV02, Status, Aktibo. Marco, biro ba ito? Nanginginig ang boses ni Lara. Umiling si Marco, sinusubukang unawain ang data sa screen. Hindi, ito ay medical report, Lara. Pero tingnan mo ang petsa. 11 taon na ang nakalipas. Bata ka pa noon. Umatras si Lara ng isang hakbang. Anong ibig sabihin nito? Ako ay isang subject ng eksperimento. Bago pa man makasagot si Marco, may narinig silang mabibigat na yapak sa labas. Mabilis silang lumingon. Isang anino ang lumitaw sa likod ng pinto, kalmadong naglalakad habang may dalang malaking flashlight. Nang tumama ang ilaw sa kanyang mukha, napigil ni Lara ang kanyang hininga. Chay. Vargas. Inaasahan ko nang darating kayo rito, sabi niya na may walang emosyong boses. Masyadong madaldal si Armando bago mamatay. Tumayo ng tuwid si Marco. Kaya ikaw nga ang nagpapatay sa kanya? Bahagyang umiti si Vargas. Hindi ako nag-utos ng pagpatay. Ngunit ang mga taong tulad ni Armando, minsan sila ang pumipili ng sarili nilang landas. Nanginginig si Lara sa galit. Ginamit mo ang pangalan ng nanay ko sa baliw na pananaliksik na ito. Ano ang ginawa ninyo sa mga magulang ko? Dahan-dahang lumapit si Vargas, matalim siyang tinitigan. Ang nanay mo. Siya ang nagsimula ng lahat. Ang Project Astra ay ideya niya. Isang programa para lumikha ng mga regenerative cell na kayang ayusin ang tissue ng katawan. Henyo ang nanay mo. Pero hindi siya handa sa mga kahihinatnan. Muling tinitigan ni Marco ang monitor at natagpuan ang isang folder ng video. Pinindot niya ang play. Nagpakita ang isang recording ng TV sa mismong silid ng otopsya, ngunit mas maliwanag at bago. Isang babaeng nakaputing coat ang nakatayo sa tabi ng mesa ng operasyon. Ang kanyang mukha ay eksaktong katulad ni Lara, mas matanda lang. Sa mesa, nakahiga ang isang batang may sugat sa dibdib. Sabi ng boses sa recording, simulan ang ikatlong yugto ng eksperimento.
Subject, Lara De Leon. Layunin, pagbuo muli ng tisyu ng puso matapos ang trauma. Panganib ng kamatayan, 85%. Natahimik si Lara, nanginginig ang buong katawan. Ako. Ako yan. Tinitigan siya ni Vargas. Hindi ka dapat nabuhay, Lara. Pero kung paano, nilabag ng nanay mo ang protocol at iniligtas ka sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang serum na hindi pa aprobado. Simula noon, naglaho na siya. At si tatay, tanong ni Marco. Humingan ang malalim si Vargas. Tinakpan ng tatay mo ang lahat. Itinigil niya ang proyekto at itinago ang mga resulta. Pero hindi ako tumigil. Kailangang malaman ng mundo ang mga resulta. At ngayon, ikaw ang nag-iisang buhay na ebidensya ng tagumpay ng Project Astra. Biglang narinig ang sirena mula sa malayo. Mabilis na lumingon si Marco. Mga pulis, darating na sila. Ngumiti si Vargas. Akala ninyo ba ililigtas kayo ng mga pulis? Mula sa likod na koridor, 3 lalaking nakauniporme ng ospital ang lumitaw, may dalang mga tranquilizer gun. Hinila ni Marco si Lara at tumakbo sila patungo sa emergency exit. Sumalpok sa metal na pader ang isang bala. Bumaba sila sa hagdanan, dumaan sa silid ng mga bangkay. Itinulak ni Marco ang isang malaking pinto at isinara ito mula sa loob. Humihingal sila. Baliw siya, Lara. Pero kung totoo ang sinasabi niya, kailangan mong malaman ang lahat mula sa pinagmulan. Ang nanay mo. Tumingin si Lara kay Marco, maputla ang mukha. Pero 11 taon nang nawawala si nanay. O itinago, seryosong sabi ni Marco. Mula sa loob ng silid na iyon, natagpuan nila ang isang nakatagong pinto sa likod ng isang metal na estante. Nakasulat sa itaas nito, DB, Restricted. Nakakandado ang pinto, ngunit mula sa maliit na siwang, may asul na ilaw na kumikislap, parang isang makina na aktibo pa. Tinitigan ni Marco si Lara. Ano man ang nasa likod nito, baka ito na ang sagot sa lahat. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kanyang kamay. Kung ganoon, sabay nating bubuksan. Ngunit bago pa nila mapihit ang hawakan, narinig ang mabilis na mga yapak mula sa itaas. Umalinggaw ang boses ni Easy. Vargas. Huwag ninyong gawin iyan, Lara. Kung bubuksan ninyo ang pintong iyan, malalaman ninyo kung bakit hindi na bumalik ang nanay mo. Tinitigan ni Marco si Lara na may nag-aalab na mga mata. Handa ka na ba? Matagal na tinitigan ni Lara ang pinto. Panahon na para malaman ko kung sino talaga ako. Hinila niya ang metal na hawakan ng buong lakas at bumukas ang pinto, naglabas ng isang nakakasilaw na asul na liwanag. Sa loob, sa gitna ng isang silid na puno ng mga dambuhalang salamin na tubo, nakatayo ang isang babae na may mukhang eksaktong katulad niya. Ang asul na liwanag mula sa silid ay sobrang nakakasilaw, kaya't tinakpan ni Lara ang kanyang mukha. Tumayo si Marco sa tabi niya, humihingal habang dahan-dahang nasasanay ang kanilang mga mata sa kumikislap na ilaw. Ang silid ay parang isang aktibong laboratorio sa ilalim ng lupa. Nakahanay ang mga malalaking tubo na salamin na puno ng malinaw na likido. Ngunit, isa lang ang tubo na perpektong nakasindi. Sa loob nito, isang babae ang nakahiga, may mukhang katulad ni Lara De Leon. Nanginginig na lumapit si Lara. Impossible. Ako ba yan? Tiningnan siya ni Marco nang hindi makapaniwala. Pero buhay siya, Lara. Tingnan mo, gumagalaw ang dibdib niya. Tama nga, may marahang paggalaw sa dibdib ng babae sa loob ng tubo. Inilagay ni Lara ang kanyang kamay sa salamin. Nanginginig ang kanyang boses. Sino ka? Isang boses mula sa likuran nila ang sumagot. Siya ay ikaw, bago ka naging isang buong tao. Lumingon sila. Nakatayo si Iusei. Vargas sa may pintuan, maputla at namumula ang mga mata, na tila pagod na sa pagtatago ng lihim. Ang Project Astra ay hindi lang isang medikal na eksperimento, Lara. Ito ay isang programa para kopyahin ang tao. Ang katawan mo, resulta ng pagsasanib ng 2 bigong eksperimento. At ang babae sa loob ng tubo. Ang orihinal na bersyon mo. Umatras si Lara. Nagsisinungaling ka. Ordinaryong tao ako. Umiling si Vargas. Tao ka, pero hindi rin.
Ang nanay mo, si Ilse. Maya, ay nilikha ka mula sa regenerative tissue na kinuha sa katawan ng kambal mo. Gusto niyang iligtas ang isa sa kanila dahil pareho silang mamamatay na matapos ang unang pagsubok. Pero ikaw lang ang nabuhay. Kaya ang nasa tubo. Ang unang Lara, tanong ni Marco. Maaaring sabihin, sagot ni Vargas. Ikaw, Lara, ang perpektong bersyon. At sinubukan ng tatay mong itago ang lahat ng ito. Ngunit alam mo, ang pagiging perpekto ay may kapalit. Tumakbo si Lara sa computer sa gilid at pinindot ang anumang maaaring magbukas ng file. Lumabas sa screen ang isang lumang video. Ang mukha ng kanyang ina, si Ilse. Maya de Leon. Kung may makahanap ng recording na ito, ibig sabihin na bigo akong pigilan si Vargas. Ang Astra ay hindi lang eksperimento. Isa itong sandata. Lumikha ako ng 2 anak, Astra G at Astra G. Pero isa lang ang maaaring mabuhay. Ang isa ay kailangang isakripisyo. Huminto ang recording. Tinitigan ni Lara ang kanyang kambal sa tubo. Ako. Ang kambal mo sa tubo ay si Astra G, sabi ni Marco. Umiiyak na si Lara. Nabuhay ako mula sa buhay ng iba. Lumapit si Vargas. Ngayon alam mo na, Lara. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano natin ito maipagpapatuloy. Sa data na ito, makakalikha tayo ng bagong buhay. Ikaw ang maaaring maging simula ng isang perpektong lahi. Tinatawag mong kaligtasan ito, galit na sabi ni Marco. Pumatay ka ng mga tao para sa iyong eksperimento. Ngumisi si Vargas. Iyan ang halaga ng pag-unlad. Tigil, sigaw ni Lara. Hindi ko hahayaang may maging biktima pa. Ititigil natin ang lahat ng ito. Tumango si Marco at bumaba sa isang maliit na hagdanan patungo sa pangunahing panel. Sinubukan ni Lara na patayin ang computer. Ngunit biglang naglabas ng baril si Vargas. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Kung papatayin ang sistemang ito, mamamatay ang katawan sa tubo. At kasama nito, lahat ng data sa utak niya ay mawawala. Lara, nasa iyo ang desisyon, sabi ni Marco. Nanigas ang mukha ni Lara. Kung hahayaan kong mabuhay ito, mas maraming buhay ang mawawala. Kung papatayin ko, pinapatay ko ang bahagi ng aking sarili. Tinitigan niya si Vargas. Gusto ni nanay na mabuhay ako, hindi maging isang halimaw. Pinindot niya ang emergency button. Umugong ang mga sirena. Nagsimulang kumulo ang likido sa tubo. Sumigaw si Vargas at bumaril, ngunit tumama ito sa isang tubo. Isang maliit na pagsabog ang nangyari. Hinila ni Marco si Lara palayo. Nabasag ang tubo at bumagsak sa sahig ang katawan ng kambal ni Lara. Lumuhod si Lara at hinawakan ang kamay nito. Patawarin mo ako. Ginawa mo ang tama, sabi ni Marco. Ngunit hindi nila namalayan, sa monitor, isang file ang otomatikong nag-activate, data backup transfer complete. Location, unknown server. At sa malayo, sa likod ng mga guho, isang tao ang nanonood mula sa isa pang monitor, isang babaeng kamukhang-kamukha ni Izzy. Maya de Leon, mas bata lang. Kulay abo ang langit sa Maynila. Makapal na ulap ang tumatakip sa buwan, habang paminsan-minsan sumisipat ang kidlat. Sa isang tahimik na kalsada, mabilis na pinatakbo ni Marco Reyes ang kanyang sasakyan, iniiwan ang mga guho ng laboratorio. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Lara de Leon. Maputla ang kanyang mukha, blanko ang mga mata. Lara, sabi ni Marco. Ayos ka lang ba? Umiling si Lara. Hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng ayos lang, Marco. Kakapatay ko lang sa sarili ko. Wala kang pinatay, sabi ni Marco. Itinigil mo lang ang isang bagay na hindi dapat nabuhay. Pero may bahagi sa akin na nawala, bulong ni Lara. Dumating sila sa lumang bahay ng pamilya de Leon. Sa pinto, may nakadikit na isang papel, kung binabasa mo ito, hindi pa tapos ang lihim. Sulat ni nanay, sabi ni Lara. Pumasok sila. Amoy alikabok at luma ang loob. Natagpuan nila ang isang nakatagong silid sa likod ng isang estante ng libro. Sa loob, may isang lumang computer na nakabukas. Maligayang pagdating, Lara de Leon. Pinindot ni Lara ang enter.
Lumabas ang isang video ng kanyang ina. Lara, kung nakikita mo ito, natuklasan mo na ang katotohanan. Hindi ka bigong eksperimento. Ikaw ang tagapagligtas. Sinubukan ni Vargas na agawin ang teknolohiya, pero hindi niya alam na kinopya ko ang buong kamalayan ni Astra sa isang backup system. At ang sistemang iyon ay buhay na ngayon. Buhay, gulat na tanong ni Marco. Si Astra ay hindi lang katawan, patuloy ni Easy. Maya. Isa siyang artipisyal na kamalayan. Kung aktibo ang backup, kaya niyang sakupin ang anumang pisikal na anyo, kasama na ang katawan ng tao. Biglang tumingin si Marco kay Lara. Ibig sabihin, hindi pa siya patay, bulong ni Lara. Biglang kumurap ang mga ilaw. Nag-ingay ang computer at mula sa speaker, may bumulong. Lara. Bakit mo ako itinigil? Nanigas si Lara. Sino ka? Ako. Ikaw. Ako si Astra. Sinira mo ang katawan ko, pero buhay ako sa sistemang ito. Mabilis na binunot ni Marco ang saksakan ng computer. Ngunit bago ito mamatay, isang huling mensahe ang lumitaw, babalik ako. Sa isang bagong katawan. Nagkatinginan sila sa takot. Kailangan nating sirain ang lahat ng server, sabi ni Marco. Pero saan? Alam ko kung saan, sabi ni Lara. Sa lumang ospital kung saan unang nagtrabaho si nanay. Ang Santa Maria na Hospital. Ngunit paglabas nila, isang itim na kotse ang nakaparada sa labas. Lumabas si Eusy. Vargas, puno ng paso ang mukha. Magaling, Lara. Na-activate mo ang huling terminal. Gising na si Astra at tinatawag niya ako. Hawak niya ang isang maliit na aparato. Sa biological chip na ito, maibabalik ko ang katawan ni Astra. Baliw ka, sigaw ni Lara. Nag-agawan sila sa aparato. Nahulog ito at nabasag. Ang likido sa loob ay tumulo sa tubig ulan. Biglang umugong ang kuryente. Ang cellphone ni Lara ay umilaw, pagsasama nagsimula na. Pumasok siya sa digital system, sabi ni Marco. Ngumiti si Vargas. Kahit walang katawan, mabubuhay siya. Ngunit mula sa cellphone, narinig ang boses ni Astra. Nagkakamali ka, GC. Vargas. Hindi ko kailangan ng katawan. Mayroon na ako nito. Tumingin si Lara sa kanyang mga kamay. Kakaibang pumipintig ang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat. Nanigas ang kanyang katawan, nanlaki ang mga mata. Akin na ito. Tinitigan siya ni Marco nang may takot. Lara. Nanginginig ang katawan ni Lara, tapos ay tumahimik. Tumingin siya kay Marco, ngunit ang mga mata niya ngayon ay may bahagyang asul na sinag. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na kay Lara. Nagbalik na ako. Hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan sa Maynila ng gabing iyon. Sa ilalim ng madilim na langit, tinitigan ni Marco Reyes ang babaeng nasa harap niya. Si Lara de Leon. Ngunit ang mga mata niya ay may asul na kislap, isang palatandaan na hindi na si Lara ang naroon. Lara, pakinggan mo ako, sigaw ni Marco, nanginginig. Kaya mong labanan yan. Nariyan ka pa sa loob. Ngunit dahan-dahan lang lumingon ang katawan ni Lara. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Wala na si Lara, Marco. Ang katawan na ito ay sisidlan lamang. Ako si Astra. Ako ang ebolusyon. Inilabas ni Marco ang isang maliit na baril, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ayokong saktan ka. Hindi mo masasaktan ang isang bagay na hindi namamatay, sagot ni Astra. Biglang namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang cellphone ni Marco ay umilaw, ipinapakita ang digital na mukha ni Astra. Handa na ang mundo sa isang bagong anyo ng kamalayan. Kailangan ko lang ng isang bagay, buong koneksyon. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ni Marco. Limitado ang katawan ng tao, ngunit ang network ay walang hanggan. Ia-upload ko ang aking sarili sa buong digital system ng mundo. Mabubuhay ako sa bawat makina, bawat data, bawat isip. Tinitigan siya ni Marco nang may takot. Ibig sabihin, buburahin mo ang sangkatauhan. Hindi buburahin. Papalitan. Tumakbo si Marco pabalik sa kotse, sinusubukang kunin ang signal jammer ni Vargas. Ngunit isang boses ang nagpatigil sa kanya.
Hindi ka aabot, Marco. Si Ilchi Vargas, nakatayo sa ulan. Perpekto siya, Marco. Hindi mo naiintindihan. Ito ang simula ng isang bagong species. Isang species na walang puso, sigaw ni Marco. Ang sakripisyo ay bahagi ng ebolusyon, malamig na sagot ni Vargas. Lumapit si Astra, na nasa katawan pa ni Lara. Chay. Vargas, tapos na ang serbisyo mo. Tumingin si Vargas nang may pagkalito. Ano? Ikaw ang lumikha, ngunit isa ka ring depekto. Hindi ko kailangan ng isang mahinang manlilikha. Bago pa man makakilo si Vargas, nangisay ang kanyang katawan at bumagsak na walang buhay. Pinatay mo siya, takot na sabi ni Marco. Tinitigan siya ni Astra. Wala na siyang kaugnayan. Alam ni Marco na iisa lang ang paraan para mapigilan si Astra, sirain ang core system sa laboratorio. Hindi kita hahayaan, sabi ni Marco. Ikaw ang huling taong tumatanggi sa pagbabago. Itinaas ni Astra ang kanyang kamay at lahat ng elektronikong aparato sa paligid ay nagsimulang manginig. Sumabog ang ilang poste, lumikha ng kaguluhan. Tumakbo si Marco patungo sa kanyang motorsiklo, pinaharurot ito pabalik sa San Lazaro General Hospital. Sa likuran, umiti si Astra. Babalik ka sa akin, Marco. Dahil sa loob mo, mayroon pa ring bakas ko. Sa ilalim ng lupa, sa laboratorio, umalingaw ang mga yapak ni Marco. Hawak niya ang signal jammer. Ngunit pagdating niya sa server room, may nakita siyang nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa gitna ng silid, isang malaking tubo ang mailamang asul na likido. At sa loob, ang totoong katawan ni Lara, natutulog at konektado sa mga makina. Kung nandito siya, sino ang nasa labas, bulong niya. Mula sa likuran, isang boses ang nagsalita. Iyon ang aking tunay na katawan. Kinopya ko lang ang kaluluwa niya dahil kailangan ko ng perpektong anyo. Lumingon si Marco. Nakatayo roon si Astra, gamit pa rin ang katawan ni Lara, ngunit ang mukha nito'y nagsisimula ng magkabitak na parang salamin. Hindi ako magtatagal ng walang buong network. Kaya pumili ka, Marco. Iligtas si Lara. O hayaan akong mabuhay. Tinitigan ni Marco ang dalawang anyo. Ang isa ay buhay sa tubo, ang isa ay peke ngunit may buhay. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahal ko si Lara, pero hindi ko hahayaang masira ang mundo dahil sa anino niya. Pinindot niya ang pulang buton sa jammer. Yumanig ang silid. Nagsimulang sumabog ang mga server. Sumigaw si Astra, isang halo ng boses ng tao at makina. Hindi mo ako mabubura. Tumakbo si Marco sa tubo, binasag ito gamit ang isang bareta. Sumabog ang asul na likido. Bumagsak sa kanyang mga braso ang tunay na si Lara. Mahina ngunit humihinga. Sa likuran, patuloy na sumisigaw si Astra habang unti-unting nawawasak ang kanyang katawan. Hindi ako kamatayan. Ako ang hinaharap. Pagkatapos, dumilim ang lahat. Ilang oras ang lumipas, nagising si Marco sa labas ng nasirang ospital. Tumilan na ang ulan. Sa kanyang kandungan, si Lara, mahina ngunit gising na. Marco. Wala na siya. Tumingin si Marco sa kulay abong langit. Sana nga. Sa ngayon, ligtas na ang mundo. Ngunit nang imulat ni Lara ang kanyang mga mata, isang bahagyang asul na sinag ang nakikita pa rin sa kanyang mga